natin 94, page 94. Yung una nating kanta, yes. Yung una nating kanta po ay okay. 69. Lord, I come to you. Sige po. Number 69 po yung ating unang kanta. 69.
po. Sa pasimula po tayo ay good evening. Sa pasimula po tayo ay pangungunahan sa opening prayer ni Brother Tomas. Tayo na Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay pinagpipon ng pangungalan ng salamat po Diyos sa bawat isa ng pinigyan ng oras at kalakasan. Ang dalangin din namin Panginoon at yung mga kapatiran na punta pa lang dito Panginoon na tanong sila sa punta dito ang pangkating sa pagkatis sa meeting. Salamat po Diyos sa lahat ng oras na ibigay mo sa amin ng patuloy na mag-aral sa mga salita mo Panginoon. Salamat po Diyos sa lahat. Pagkasama ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, ang gagawin po natin ay pasasalamat. Or pwede po kayong magsambit ng inyong memory verse. Yan. Favorite memory verse or any memory verse na gusto po ninyong ibahagi. Okay? So, Brother Peter, umpisa po kayo pag ganun po. Ako po yung pinakahuli. Pasasalamat or memory verse na gusto po ninyong i-share. Salamat na, nakalimutan ko yung verse. Nabasa ko. Gusto nyo kumanta? Salamat na. Ako'y lubos na salamat din sa Panginoon sa panahon naman nito. At ako'y nagagalak na makakasama kayo naman dito sa ating gawain, ating Bible study. Ako'y kala ko kahapon. Kahapon na yung linggo. Pero ang bilis. Hindi ko na mawala. Bilis. Hindi na mata ngayon. Kaya buti naalala ko kayo. Pumunta ako maaga dito. Wala pa si Brother Tom. Punta ako din. Dito pala siya. Kaya ko salamat. At hindi umulan na pumunta ako dito kasi wala akong dalang inspired. Medyo mahina sa ulan. Kaya salamat ako sa Panginoon sa bigyan niya ang kaligtasan. Ang mga blessing na walang tigil at bigyan niyang karunungan sa buhay. At pagpagaling sa mga kapamilya, may mga sakit. Ako din, may mga naramdaman pero tawa ng Panginoon. Kusang nawawala naman ang aking mga sakit na naramdaman. Ako'y lubos na salamat sa Panginoon na walang humpay niyang pag-ibig sa akin at pagpatawad sa aking mga pagkakamali, mga pagkukulang ko sa Kanya. Ayun ako. Salamat din ako sa Panginoon sa pag-iingat niya sa akin, sa pagpagaling niya sa akin. Salamat sa Panginoon. Saka sa pamilya ko, sa bawat araw na paggabay niya sa amin, sa araw-araw. Salamat kami sa Panginoon na sa mga biyaya na pinagkaloob niya sa amin. Sa umaga, mga pag-gising namin, naging ayos naman ako. Sa maghiwala siya ng mga paligid. Salamat din sa araw-araw niyo pag-iingat din sa akin. Ayun lang. Maraming salamat sa Panginoon. Kasama ko muna ako bago masabi ko yung memory verse. Yun.
lahat naman araw-araw napagsasaw sa kanya eh. Pero may time naman na siyempre minsan may mga shortcomings tayo na minsan natapon na ako siyempre na mahinig po, di mo lang yung message. Sorry, biro lang. Alam ko naman na mulat sa pool, maliit pa ako. Talagang mahal talaga ako ng Panginoon. Kasi ang dami yung dinaanan namin ng siyempre ng kapatid. Ako panglima. 4 matanda, 4 bata. Tapos ang nanay ko, asawa 16 years old. Tapos ang tatay ko 20. Kaya lang, mabait na lang Panginoon dahil. Ang tatay ko na makasipag. Kaya nabuhay na kami. Ano bang trabaho ni tatay? Ano siya? Kasi sa lugar namin, wala naman butika doon. Pharmacist? Hindi. Nagbibigta lang siya ng Chinese medicine. Hawak na lang. Hindi, pero masarap effective ang Chinese medicine talaga. Tapos, yun, namumuhay na sa amin. Pero hindi lahat pera yun ha. Pag-uwi niya, may bigas, may manok, may prutas. Kaya pala mukha kayong Chinese din. Kasi parang pasalamat talaga ako na kasi paano nabuhay kami ng maayos. Salamat sa Panginoon. Mamumuhay gusto ba ako? Gusto mo rin mo. Sige mo. Next. Ay, hindi ko ala-aso. Pero isa na lang po. Isa na lang. Ako po pasasalamat at yung kalakasan kasi talagang juggle po ako ngayon sa mga kailangang asikasuhin sa church at the same time sa work. Actually nga, nung Monday, nag-uusap kami ng Ate Myla kasi dapat bibili ng TV. Ang lakas ng ulan. Naawa rin naman ako sa kanya kasi 7 ay mag-8 na siya nakauwi. Sabi ko, kung sasagutin natin ang TV hanggang 10 yun, ang lakas ng ulan, mahirapan din tayong dalawa. Hindi rin ako pwede bukas kasi nakauwi na po ko kanina ng 6 a.m. lang. Buong galing work po ako kasi nag-on-site kami. Dahil yung Vice President ng Asia Pacific, dumating, kami po ang humarap ng kumpanya. Kaya hanggang 6 a.m. nasa market kami. Kaya si Ate Myla, bumiyahe naman pa Bicol. Kaya sabi ko, kung hindi talaga niloob na yun ni Lord na hindi tayo makabili, pagbalik mo na lang ate. Kasi parang sabi niya, sayang naman wala kayong gagamitin sa anniversary. Sabi ko, kung hindi talaga magkatagpo, baka sabi ni Lord, huwag tayo mag-apura at may kailangan, baka may gagamitin pa siyang tao na talagang makakatulong or ano man, may inaantay, huwag tayo magmadalantay na lang natin yung ano niya. Kanina, dumaan din sa Ate Joy, nagpaalam. Mrs. mag-message din ako kay Pastor, sabi ko, parang kung kailangan nga daw sa mga bata, sabi ko, sige, hindi ko naman kayo pwedeng pigilan, desisyon niyo yan na uuwi kayo ng Bicol, biglaan. So, wala sinabi pa kasi parang silang dalawa. Kanina si Ate Joy ang ay dumaan din. Yung parang hindi ko alam kung ano pong event, kung ano po. Hindi, kasi bukas, din, holiday din bukas. Holiday kasi din. June 12, yung Independence Day. Sinasamantala nila. Hindi ko alam kung birthday ba ng mama ni Ate Myla or kung sino man sa okasyon. Kasi dalawa sila umuwi. So sabi ko, hindi naman natin pwede pingilan. So, ayun po, kasi parang recently talaga, masama ang timpla lagi ng katawan ko. Parang binabawi na naman ata yung pagod ng mga nakaraang linggo. Pero nagpa-check up naman po ako
Salamat sa Panginoon kasi normal ang thyroid ko, hindi naman nag-ano ang... May problema yung thyroid pero nakokontrol naman ng maintenance. Yung dugo ko talaga yung baksak. So, nagpa-alternative muna ako kasi sabi ko, hindi po ako pwedeng mag-oral muna ako ng medicine. Kasi pag transfusion ang ginawa sa akin, ayoko na naman ng bed rest na naman na wala akong magagawa. So, salamat po pati sa provision, tsaka yun nga yung sabi nga sa office, parang kasi alam nila naman yung nangyari sa akin. Ikaw talaga yung kahit may sakit ka, kasi yung ate ko talagang, alala yung ate ko sa akin na huwag ka magpagod, huwag ka ano. Actually nga, kanina, yung ate ko parang sabi ko, habilin ng habilin dyan. Tapos kaya, kasi kung ano namang hinahabilin sa akin. Kasi po, di ba naglipat na nga kami sa Lupinian. So, nag-uusap kami na, ate, kung bibili ka ng sasakyan, ayoko na rin bumili. Yan na lang maliit ang bibilin ko kasi maliit lang naman ako ng tao. So, nag-coach ka na? Oo, kasi sabi ko, kung on a normal weekend na uwi ko, Sunday, gagastos po ako ng 430 per Sunday yun. Back and forth? Back and forth po. Kasi sa may ano po kami talaga. So sabi ko, parang siya, nag-ano siya. Hanggang sa, yung isang kwintas niya, nilagay niya sa akin. Sabi niya, may anchor. Sabi niya, gusto ko kahit nandun ka sa binyan, ma-remind mo na through Jesus, lagi kang naka-anchor sa akin, binigay niya. Kaya ang tagal kong makarating, sabi ko, ano ba yung inaano mo? Kasi inaano niya yung mga papers nung sa bahay. Kasi iaano niya sa akin. Kaya sabi ko, salamat po sa Panginoon dahil kahit naman po nawala ang papa ko, hindi naman kami nakaramdam ng pagkukulang. Talagang pinoprovide ni Lord yung, kasi nung sinabi nga ni Tita Grace kanina na sabihin yung pasasalamat at yung Bible verse. Ang ultimate Bible verse ko po talaga is yung sa Jeremiah 29:11. Yung for I know I have plans for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope in a future. Pero kasi hindi lang siya nag-i-stop doon May kasunod po na dapat tayong gawin, kundi isik natin yung presensya ng Panginoon. Hanapin natin siya. Kaya sabi ko nga, ang Panginoon, pagpatuloy natin ibinibigay, sinusurrender sa Kanya. Sabi ko talagang nandiyan. Kasi sabi ko nga, katulad yan kahapon, kasi nag-merge yung dalawang team. So, ang dami na, as in, lahat na global. 3 lang kami na nagmamanage sa analytics, sa data. Tapos, may maintenance kami na mga project implementation. Tapos, sabi nga ng ate, kagabi, nag-usap kami, kung kinakailangan talaga, magstay ka na lang talaga sa church kung kailangan mo talaga na dito ka. Kasi sabi ko sa kanya, ate, alam ko ipro-provide ni Lord yung provision sa pamasahe, pero ang akin kasi, yung kalakasan ko talaga. Sabi niya, kasi nung napansin niya ako, napalisa ka ng mga ilang araw. Sabi ko, install na kasi kami sa Sunday. So, sabi niya, mas iniisip mo ba ang church kaysa sa work mo? Kasi may tinad din na task sa amin. Sabi ko, hindi ako kinakabahan sa trabaho ko. Mas kinakabahan ako kung tama ba yung ginagawa ko sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi niya, kasi ang tagal ko, naabutan niya pa ako na bago nung Monday, naabutan niya pa ako nagdi-devotion niya dahil ginawa ko na yung pagsasaluhan natin na aral ngayon. Kaya, yun nga po yung pasasalamat at higit sa lahat, yung kalakasan sa mama ko. Ako naman po, bago ang sarili ko, pinagpipray ko ang mama ko. Sabi ko nga kay Lord, kunin mo po si mama na sana tanggap niya na rin sa sarili niya. Yung uuwi siya sa iyo na may kapayapaan siya na tsaka maranasan niya lahat.
Eh si mama naman, ano lang naman yan, simple lang po ang nanay ko. Stricta yan, alam ng mami yan. Stricta ang mama ko. Nung nag-uusap na kami, sabi ko sa kanya, Ma, salamat sa'yo ah. Kasi kung hindi mo sinabihan si Tita Flor na Ate Flor at insundo mo yung mga anak ko sa mula Tita Alice hanggang bahay, hindi ako magiging membro ng simbahan, hindi ako lalong mapapalapit sa Panginoon. So, talagang salamat, yung pananampalataya ko din po talagang ipinagpapasalamat ko kasi binahagi din ito ng mga magulang ko sa akin. Kasi kung ang magulang ko hindi pa ganun ka-strong yung faith nila, kahit iba naman po ang relihiyon nila, eh alam ko naman na may ano sila, may naging ambag sila kung bakit napunta rin po ako sa ganitong sitwasyon. Ayun po. Okay. Store. Punta ba siya sa Sunday? Opo, luluwas na po siya ng Friday. Talaga. Dadating po ang mga niya. Magandang gabi po mga kapatid. Actually, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Una-una po dyan yung ating nakaraang Sunday service. Na tayo ay na nakarating po ng maluwalhati yung ating second Sunday speaker sa katawan po ng ating kapatid na Elder Jessie Garcia. Kasama ko yung kanyang may bahay at yung kanyang sister-in-law, si Sister Bethel at si Dr. Ruth Delara. Alam niyo si Tita Ruth, yan po ang aming, siya ang nagsasanay po sa amin sa pagsusulat sa Sunday School lessons sa ating conference. Kaya nagulat ako nung nandito siya. Na-conscious tuloy ako. Kasi dumalo siya ng Sunday School eh. So, hindi ko na-expect na kasama siya. At ang nakakatuwa, nag-share din siya ng kanyang mga kaisipan. Tungkol dun sa ating paksa. Sa simpleng pamamaraan, naipayag niya po yung kanyang opinion at kanya pong saloobin dun sa ating paksa. Ganun din po yung ating kapatid na Bethel. Nakakatuwa sila kasi pwede naman kasi sila pumunta na lang dito during worship time pero nakipag-participate po sila sa Sunday School. So nakikita po natin yung importance talaga ng Sunday School, mga kapatid. Dahil ito po ay paghahanda natin sa pagsamba. Yung Sunday School po is the preparation talaga for worship service. Ikalawa po, answered prayer na po yung ating mga kahilingan sa Panginoon. Ukol po sa ating pangangailangan sa pagtititutulo ng lupa. Dahil meron po tayong mga kapatid na tutulong sa atin. So, Ngayon, Pastor. pwede naman, Anyway, hopefully this week, ma-i-set na natin. Nakadraft na, Pastor. Iaano ko na lang ang mga signatures natin. Okay, sige. So, ang hiling lang naman po nila sumulat tayo. Sa pamamagitan po ng Life for All Foundation. Life for All Foundation. Yun po yung kanilang foundation. Dalawa po kasi ang aim niyang foundation ay tumulong sa mga pangangailangan ng mga iglesia lokal at sumuporta ng mga scholar na papasok sa ministry. Yan ang kanila pong talagang kumbaga ministry sa ating pong church. Dahil yan pong pabilang yan talaga, sabi ko sa inyo, instrumental talaga yan ng biyaya ng Panginoon. Dinevote nila yung kanilang portion. Actually, sabihin na natin, baka mga kalahati ng kanilang mga property para sa gawain ng iglesia. Yung natitira, yun ang sa kanila. Inuuna muna nila yun para sa Panginoon. At napakasimple nila, di ba? At napakadaling malapitan. So, pinagpaala ko talaga tayo ng Sunday. And then, ako po ay umuwi ng Pampanga. Sunday night, as 6 o'clock, nakarating ako ng tamang-tama. Graduation naman ng BCS na Pastora.
So, tumulong doon si Laya as staff. Si Kalang naman po ay naging estudyante din. And maganda naman po yung kanilang graduation. Umabot sila ng 130 students. Madami po. Medyo malaki yung church ni Pastore. Oo. Minsan mag-meeting tayo doon. Pumunta tayo doon para makadalaw din po kayo, no? At marami po tayong pwedeng mamibisita tayo mga bata. Pasok po kayo. Kasama natin Glory pala. Hello? Masalubong ko po eh. Saan ka pupunta po? Natagig mo na naman, Ate Glory, ha? Hindi, sila ang nagtanong. O kaya nga. Kayo, si Ate Glory kasi mamamalakayan ng tao yan, eh. Oo. Ano siya eh. Fishers of men and women, including children. Okay, so yun po. Actually, uuwi na kami dapat kahapon. Kaya lang napakalakas po ng ulan doon sa Pampanga. Tapos may lagnat po si Karen. So sabi ko, magpahinga muna doon. Total, irregular classes pa naman sila next week. Susunduin ko nila sila na either Sunday or Monday doon. And of course, naghahanda po tayo para sa ating worship through music sa linggo. Nawa po ay maging maayos na po yung kalagayan ni Noel, ano? Siguro, sana nag-normalize na yung kanyang BP. At kayo, Ate Flori, okay na po kayo? Okay naman po. Okay. Gusto kanina po, Pastor. Nahilo? Sa kanila. Oo nga. Kailan daw pala nagkaroon ng tubig dito? Sa awa ng Diyos? Kagabi, ay pinagagyan din, Pastor. Ng Sunday. Okay. Nakapag-linis na pala si Kuya Tom pagtingin mo sa taas. Saka nakapag-ipon na. Lesson learned na, no? Kailangan talaga natin mag-ipon. So, sa Sunday po ay itatalaga natin yung ating mga new set of council officers and members, including the presidents of CROs. At yung ating pagsamba sa pamamagitan ng pag-aawitan. So ating pong ipanalangin yung ating choir, yung ating praise team. Yung choir po magpa-practice ng Friday ng hapon, praise team Saturday ng hapon. Ako, baka mag-over na lang din ako ng kanta. Wow! Siyempre, worship through music eh. Ayoko na mag-sermon, kakanta na lang tayo. Lakasan lang yan ng loob eh. Para sa Panginoon naman yun, ano. And then, meron po tayong, naisip ko kasi ito sa liturgy, meron tayong moments of prayer for the departed loved ones. Kasi mukhang magsisimba dito yung Pardo at saka ang Sinaisa. So, bukod po doon sa mga namatay na naunang mga mahal nila sa buhay, pati rin yung mga mahal natin sa buhay. Maglalagay na lang tayo dyan ng candles, susindihan na lang po natin. So, yun po yung ating magiging highlight sa third Sunday, this coming Sunday, at ipanalangin po natin yan sa ating Panginoon. Yun lang po, thankful po pala ako bukas 19th birthday ng aking panganay, si Laya. 19 na po siya. So, salamat sa Diyos. Actually, natutuwa ako kasi hindi na namin siya pinipilit na mag-involve sa mga gawain sa simbahan. Kasi na yung nakukusa. Kasi sabi ko, anak, alam mo, pagdating ng panahon, maintindihan mo rin yan. Yung importansya na ikaw ay may part sa simbahan. Hindi dahil sa anak ka ng pastor o dahil nakatira ka sa simbahan. Kundi yan ang magiging buhay natin at yan ay malaki ang may tutulong sa iyo yan. Malaki ang may tutulong sa iyo sa katauhan mo. So, thankful ako na hindi na namin siya kailangan pilitin pa. O pag nagkukusa na po siya. So bukas, actually, meron po kaming parade sa Kawit eh. Yung aming grupo, yung mga Mason at yung mga Demolay, meron kaming parade sa Kawit sa Independence Day. So sasamahan ko siya. After, dapat kasi magkakasama tayo. Kaso,
Yun nga, may sakit nga si Kalam. So sabi ko, mag-date na lang kayo ng girlfriend mo. Sabi ko. Kasi kung papakilala na rin na sana niya sa atin. No? Meron bago na naman eh. Sabi ko, sino ba yan? Bago mong girlfriend na naman yan. Pag ganyan kasi, pakilala mo ng formal sa amin. Pero siya na lang magpakita. Oo. So, siguro sa birthday na lang ni Kalam, set na lang natin dito man tayo sa church or what. Basta sabi ko, pakilala mo sa amin yan. Ayoko naman yung para alam mo rin kung sino talaga kasama mo. Sino talaga. Oo. So, malamang ganun po yung mangyayari nun. Bukas, maglabalan din ako sa bahay muna. Yun po, salamat sa Diyos. Ganun po. Thank you, thank you. Ako naman po nagpapasalamat sa Panginoon kahit na regrets yung mga nilapitan natin regrets ang Jollibee, regrets ang McDonald's. Although iniisip ko na lang, total naman nagbigay naman sila dati. Hindi naman tayo 0-0. Yun na lang iniisip ko na hindi, yung Jollibee naman ay nagbigay naman dati. So ngayon lang naman sila regrets no? So, pinagpapasalamat ko pa rin sa Diyos na tawag dito, yung ating mga solicitation, kahit na wala tayong nakuha. Kanina nga, bago kayo dumating, nag-uusap kami tatlo ni Brother Peter, Brother Tomas. Si Pastor ba nandito na kayo, no? Humingi na lang kaya ako tayo sa utoys. Pero, in the end, napag-usapan namin, huwag na lang. Kasi maghahanda naman doon tayo sa Sunday. So, anyway, napag-uusapan lang. Kasi mga nakakalungkot din naman, na biruin mo, wala ang Jollibee. Tapos wala din yung isa. Pero hindi na balik ako, bahala na. No? Bahala na. Pero, oo, siguro merong pinaglalaanan ng Diyos na mas malaking bagay kesa dito sa mga ating hinihingi, no? So, okay lang. Ganun talaga. Merong okay, merong hindi, no? Salamat pa rin sa Panginoon dahil na bibigyan niya tayo ng pagkakataon mag-follow up. Dinaanan ko talaga muna bago ako pumunta dito. Anyway, nagpapasalamat din ako sa mga batang ito. Anong pangalan ninyo anak ko? Sige. My name is Princess po. Kendra po. Si Princess, tsaka si Kendra. Oo. Si Kendra at si... Ang ganda ng mata nito, Nini. Salamat sa inyo mga bata, nandito kayo ngayong gabi. Nakakatuwa kasi maganda na may mga bata tayong kasama. Thank you. Of course, salamat kay Elder Flory na okay, tamo, nag-usap na sumama. Okay, yun lang po. Maraming salamat po sa Panginoon. Magandang gabi ulit. Nakita-kita ulit po tayo sa ating pag-aaral ngayong gabi. Salamat sa Panginoon kahit na minsan talagang kakabahan ka pero pinapawi ng Panginoon Diyos yung kaba mo. Kasi kanina may nangyari sa sobrang kagabi talaga malakas ang ulan. Medyo kinakabahan-kabahan din ako kasi di ba nabanggit ko sa inyo yung bahay namin ginagawa ng unang karpintero. Naloko kami. Kaya ako pastor. Ngayon, hindi niya tinitignan kasi yung gumagawa. Kumbaga, ubus lang siya. So, bali, hindi pa po gano'n ang nangyari. Pero may nakuha naman akong karpintero na ginawa niya naman. Kinakabahan pa rin ako kasi malakas ang ulan baka. Siyempre, pagka sa third floor, tuloy-tuloy hanggang baba. Ang hirap niya naman, pastor, gano'n. So, panay pa na lang ko, Diyos ko, wag mo naman pala kasi ng ulan. Hanggang sa 3:30 na, medyo minto na yung ulan.
Sabi ko, Diyos ko, ito pala yung oras na matutulog ako. Nakatulog ako hanggang 4:30. Sabi ko, maaga pa. Sabi ko, Panginoon, kahit 30 minutes na lang para magising ako ng alas 5. Pero nakagising ako ng 5:30. Nung 5:30 na yon, pagbukas ko ng pintuan, ang binungad sa akin, bilas ko, sabi niya, Bex, ang ate mo, sabi niya, nahihilo. Siya nakatuwa, tas suka ng suka. Di ako naman yung kagigising ko, bigla talaga akong natakot. Diyos ko, sabi ko, ito na naman, sabi ko, ano ba naman ito? Panay kaba na lang yung pumapasok sabi ko, tulungan mo naman yung sarili mo. Huwag naman masyadong magpagod. Kasi hindi naman tayo bumabata, tumatanda na tayo. Ganun na nga yung sitwasyon niya. Iniisip niya pa yung may naiwan ako ganun. Sabi ko, tigilan mo na nga muna yan. Mag-pray ka na muna. Tapos, ginising ko si Maika, natutulog. Sabi ko, Maika, pakibiti mo nga si ate, si tita mo, 147/80. Mga bandang 7:30, sabi niya, maasa si tita. Wala, di ako naman, kinabahan naman ako. Nakaka ako na sa CR, pumalik ako sa taas, doon ko na nga lang siya sa dating tinitirahan nila Gina pinahiga kasi hindi na siya makatayo. Dansuka siya nga ng suka. Sabi ko, panay pa na lang ito, Diyos ko, Panginoon. Sabi ko, ano ba naman itong buhay na ito? Wala naman kami sapat, pero hinihingi ko pa rin sa iyo yung presensya mo sa oras na ito. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sabi ko, itulog mo para makakuha ka ng lakas. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat pa rin sa iyo kasi na ano ko naman yung niya na bigla naman siya lumakas. Kaya pinagalitan ko, nakakuha na naman ng lakas. Ayaw ka na naman, hindi ka magpahinga, sabi ko. Kaya Panginoon, salamat kasi kahit na ganun ang nangyari, hindi mo pa rin kami pinabayaan sa buong maghapon. Nandiyan pa rin yung yung pag-iingat mo sa bawat isa, hindi lang sa amin, sa mga kapatiran natin na nakakaranas ng karamdaman, sa kapatid ni Joel at Ana, si Kuya Tom, lahat po tayo lagi ko yan pinag-produce ko. Ingatan niyo po kami sa araw-araw. Hindi namin hangad yung kung ano pa man, basta yung kalakasan lang ng katawan ay sapat na. Yun lamang po, salamat po. Magandang gabi po. Salamat sa Panginoon dahil nakaabot po ako kahit traffic. Galing po ako ng Caloocan eh. Papunta po sana ako ng Bulacan. Inuutosan ako ng kapatid ko. Kasi yung bahay ng kapatid ko, ibibinta na dahil kulang na po sa budget. Ngayon, hindi po natuloy kasi umatras po yung buyer. Kaya hindi po natuloy yung bintahan. Tapos sa puso po yung pamangkin ko, kapatid ko, na huwag nang ibinta. Ang pamangkin ko na po ang kumuha. Ibibigay po doon sa kapatid ko yung 150,000. Tapos yung 100 doon sa kapatid ko isa. Yan. Pamangkin ko po. Okay. Yun na lang po. Tapos, salamat sa Panginoon dahil kahit pa paano, binigyan ako ng pandagdag ko ng pang-opera po. Saan pala yung check-up na ngayon? Ay, tuloy po ang operasyon ko sa July. First week po. Saan mo ate? Sa CRS? Yung matres, umad po. Kasi po sabi ni Pastor Diyos, mauwi daw mo sa cancer. Kasi na 2.9 na yung laki. Kailangan mabigat po dito. Mabigat po at saka yung pag nahanginan, medyo tumikilot. Kaya, Saan po kayo ito? Sa CRS? hindi po. Manila. Manila Hospital po. Okay. Ano po. Kaya yung mga laboratory ko, madami. Kaya bago magkatapusan, kailangan matapos yung ECG ko. Marami po. Balik ito po yung gagawin ko. Pero sa pag gusto mo i-consider ang PGH mo, kasi may malasas. Hindi ko na alam kung meron din. Manila. Meron. In terms po ng operation, Meron doon, siguro. Kaya lang yung mga laboratory ko sa labas. Papasalamat din po ako sa Panginoon dahil nabigay yung ate ko ng 2.5. Sa susunod, magbibigay ko yung mga pamangkin ko.
pandagdag po. Salamat po sa Panginoon dahil yung financial na thank you po sa Panginoon. First week po ng July ang operasyon po. Magandang gabi po sa pagkikita-kita natin ngayong gabi. Salamat po sa bawat isa. Ang masasabi ko lang po, tunay na napakabuti ng Panginoon. Yun lang po tayo magising sa bawat araw na may sigla at lakas ay malaking bagay. Each gising is a blessing. Hindi na ako talaga nahihilo po ako. Yung pala, mababa ang dugo ko. Opo. Pero ilang oras lang ako pagkatapos nun, binigyan na naman ako ng Panginoon ng sigla ng katawan. Kaya talagang tunay na napakabuti ho ng Panginoon. Makita natin ang ating mga mahal sa buhay, malanghap natin ang hangin. Salamat po sa Panginoon. Sa presensya po ng mga kapatiran. Salamat po talaga. Hindi ho ng salita yung pasalamat ko sa Panginoon. Papasalamat po kay Ate Flor. Yan po ang kasama ko lagi. Yan, nahihilo po. Sige po, tayo po ay dadamo na sa ating Bible study. Sige po, magandang gabi. Si Tita Flor, lagi namin nire-remind yan na makita mo na ang pusuhin ng sarili mo. Nung nakaraan lang, nakita siya ng ate. Tumawag ang ate, sana hindi kami magkasama. Tita Flor, nakita ko sa Seymour tulog. Kita siya. Naglibing kasi ako ng aso. Naglibing pala siya. Sabi ko si Tita talaga. Hinahanap niya daw si Ninang Beg, akala niya may kasama. Sabi ko, baka nagpapahinga doon sa kasi minsan umuupo-upo yan siya. At yun nga po, talagang ngayon, nararamdaman natin na yung kabigatan na pinagdadaanan ng bawat isa ay siya ring kalakasan ng bawat isa. Kaya po, bago po tayo magsimula, ating buksan ang ating mga Biblia. Sa John 16, 12 to 15. Juan 16, Kabanata 16, talata 12 hanggang 15. John chapter 16, 12 to 15. Are we there po? Sige po, bago po ang lahat tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na nagkasama-sama kami. Nawa, Panginoon, buksan mo po ang aming puso't isipan. Alisin po mo po nawa, Panginoon, ang aming mga alalahanin, mga iniisip na kung saan magiging hadlang sa aming pag-aaral ng iyong salita. Lord, grant me wisdom, Panginoon. Hindi lamang po ako, kundi ang bawat isa. Ibigay mo po ang banal na Espiritu Santo, Panginoon, para maunawaan namin ito. At Panginoon, ang pangalan mo po ang maitaas at ang hindi po ang lingkod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, atin pong basahin ang ating talata at ito po ang sinasabi. Ang gawain ng Espiritu Santo. Marami pa akong sasabihin sa iyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa
ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ang Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. So, ang ating pong nabasa at ngayong buwan po ay nagsimula na po tayong muli pag-aralan o balik-tanawin ang tungkol sa Pentecost o ang banal na Espiritu Santo. Ang naisip ko po na parang title dito sa ating pagbubulay-bulayan ay ang dakilang guro ng mananampalataya. Kaya po guro, kasi pag guro ka, talagang tuturuan mo ang isang estudyante, ililid mo siya. Once mo turuan, ililid mo. Kasi pag tinuruan mo, di lang doon matatapos yan eh. Naalala ko po nung BCS, tawa ng tawa yung mga kabataan sa akin. Kasi, kada aralin po namin, nagpapa-exam ako. Ngayon, kinopronta ako ni Pearl. Sa susunod na BCS, ayoko na sa iyo, bababa ako kay Teacher Grace. Sabi ko, hindi, chinecheck ko lang naman kasi kung may nalalaman pa kayo sa ating mga pinag-aaralan. Kasi bilang isang guro, o kung ikaw man ay nagtuturo, tulad din o may hinahawakan kang tao, kung sa opisina ka man, at kung sa iglesia, isa kang pastor, isa ka sa may katungkulan sa konsilyo, hindi lang po natatapos doon sa pagtuturo, pagbabahagian, kundi tayo rin po mismo maglilid sa bawat isa tulad ng Espiritu Santo. May binanggit po dito na tinatawag na isang regalo sa atin. At ito po ay ang regalo ng katotohanan. Ito ay ang ibibigay sa atin ng Espiritu Santo para maging gabay natin sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Sa akin pong pinagtatrabahuhan, ang aking sinusuportahan pong mga team members ay nasa mahigit 76,000 active team members across global. So, lahat po yan, lahat ng queries nila related sa HR. Meron nga pong logo sa amin. Kasi ang amin is the future is friendly. At ang isa po rin sa mga motto ng isang HR sa amin ay, if you are an HR, you should have a heart of servant. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi po, ang Espiritu Santo, hindi ito mapagmataas na ibibigay niya para lang mapakita niya sa inyo na, oh, nagkakamali ka. Ang Espiritu Santo, mula sa pinakabata tayo, yung wisdom na ibinibigay niya sa atin, na nanggaling sa ating Panginoon, ito yung mag-guide sa atin na tama o mali itong ating ginagawa. Tulad nga po ng sinasabi ng karamihan, di ba, na ang mga matatanda, makinig ka sa mga matatanda. Kasi yan, eksperyensado na yan sa buhay nila. Pero may mga matatanda naman na paurong kung tumanda. Pero it doesn't matter na matanda ka, hindi mo nare-respetuhin yung kapwa mo na mas bata sa'yo. Sa totoo lang po yan ang pet peeve ko. Yung mga matatanda na kala mo masyadong hindi na binibigyan na ng pagkakataon ang mga bata magsalita. Sa tahanan po namin,
uso po sa amin ang round the table communication. Kapag hindi mo nagustuhan ang sinasabi ng nanay mo, sabihin mo sa akin. Kung hindi mo nagustuhan ang sinasabi ng kapatid mo, sabihin mo sa akin. Kasi bawat isa po sa atin, tulad ng Espiritu Santo, we have our boundaries. Boundaries kung saan alam natin na kapag sinik natin ang presensya ng ating Panginoon, ililid tayo ng Espiritu Santo. Nung nag-uusap na kami na Ate Myla, sorry talaga, hindi tayo makabili muna ng TV. Ako rin naman nanghina kasi wala namang may gusto natin maging okay lahat sa Sunday. Sabi ko, sis, baka sabi ni Lord, wag na talaga muna, hindi pa oras bumili. Baka malay natin, may gagamitin si Lord, hindi na kailangan ng credit card. Babayaran na lang. Kumbaga, wala na tayong babayaran, isi-shoulder na lang. Or baka mayroon pang magbibigay, may magdodonate. Hindi natin alam o hindi natin saklaw ang iniisip ng ating Panginoon. At sinabi po dito sa verse 15, may pangako sinabi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag na ito sa inyo. May leading na nagbinigay ang ating Panginoong Hesus. At yung leading na yun, ano po yung sinabi? Kung sino yung tumanggap sa Kanya, ay tatanggapin din ng Espiritu Santo. Kasi kung wala po tayong Kristo sa puso natin at pinipilit natin ang Espiritu Santo, hindi naman po pwede yun. It always comes sa tatlo. Ating Diyos Ama, ang anak na nagsugo, ang sinugo, ang banal na Espiritu Santo. At tignan po natin overall yung pagiging selfless ni Jesus. Niruyakan na natin siya, sinaktan na natin siya, kinondem na natin siya, kumbaga hinusgahan na natin siya. Pero anong binigay niya sa atin? May iniwan pa rin siya sa atin. Kasi alam niya na magiging magpapatuloy at magpapatuloy pa rin ang ating pagsunod sa mga layaw at kasalanan natin. Sa mga kabataan na nandito, isa sa example yung tatlo kong pamangkin nung Monday nag-aaway. Kasi gusto nila matulog sa kwarto ko. Syempre yung kapatid kong bunso, bilang tita, siya ang susunod, mag-oversee. Binili ng mami O ganitong oras, alas 10, kunin ang cellphone at tulog na. Nagmatigas, doon na lang kami sa kwarto ni Tita Tayo matutulog, ganyan. Doon na lang namin ilalapag sa computer table niya yung phone namin. Nakikinig sila. Sa madaling salita, si Temptation, ayan na. May i-check lang ako sa cellphone kung nag-charge. Hanggang sa nag-i-scroll na ulit. Tayo po ngayon, mapabata, matanda, napakalapit po natin sa tukso. Napakalapit natin sa kasalanan. Kaya po itong ating pinagbubulay-bulayan ngayon, pinapakita sa atin kung paano nagturo ang ating Panginoon. Habang nandito siya sa mundong ibabaw nun, naglakbay siya, nagturo siya, nangaral siya. Pangalawa, nilid niya ang mga tao. Hindi lang siya nag-end sa pagtuturo. Nilid niya rin ang mga tao. At pinangaralan niyang magbalik loob at tanggapin o bumalik sa ating Panginoon. At ang pinakahuli, sa pagbibigay niya, pag-iwan niya o pagbibigay niya sa atin ang banal na Espiritu Santo, pinapakita din po niya dito na it will help us to glorify Christ.
ayun lang naman din ang, kumbaga, minimithi ng banal na Espiritu Santo para i-glorify natin ang ating Panginoon sa lahat ng oras. Naalala ko nga po dito, may nakasulat ako dito eh. Nakita ko lang to nung kanina, nung tinitingnan ko. May sinulat pala ako dito, perspective, life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. 10% sa nangyari sa atin, pag mainit ang ulo ng magulang kasi maraming problema. For example, si pastor, pupunta sa simbahan. Si Pastora Shirley, mainit yung ulo. Kasi may hindi sila napagkaunawaan ni pastor nung kinagabihan. At nagmamadali na si pastor dahil ihahatid niya si Kalam sa eskwelahan, sabihin natin. Kakamadali ni Kalam dahil late na si pastor, natapon ni Kalam ang iniinom ni pastor na kape. Ang ending, mainit ang ulo ni pastor, magagalit siya kay Kalam. Kasi si Kalam hindi nagdadahan-dahan. Si Kalam iiyak, papasok sa eskwelahan, masama ang loob sa magulang. Ganun po ang Espiritu Santo sa atin. Kapag patuloy natin hindi susundin ang kanyang konsensyang ibinibigay sa atin, tayo rin po ang makakatanggap ng consequence na yun. Dahil ang Espiritu Santo, yan ang ating guro at gabay sa pang-araw-araw nating hamon sa ating pamumuhay. Ewan ko ba't ko ba ito sinulat? Walang Bible verse eh. Hindi ko rin alam, ang tagal na oh. We are each on our own journey of learning to trust God. With hard circumstances, the kind of joy-filled perspective. So sinabi po dito na kapag tayo ay kasama ang ating banal na Espiritu Santo, na may buo tayong pagtitiwala sa Kanya, mas malalaman natin yung misyon natin dito sa mundo. Nakakalungkot isipin may mga tao na hindi na alam, bakit pa ba ako nabubuhay? Bakit pa ba ako nandito? O kapag may mga kamag-anak or mahal sa buhay na binawian, sasabihin, sana ako na lang yun nandyan, ako na lang yun namatay kaysa ikaw. Pero po, tandaan natin mga kapatid, may kanya-kanya tayong timeline sa Panginoon. Ayaw mo man o sa gusto, mangyayari at mangyayari kung kailan kanyang babawian ng buhay. Balikan ko po yung sinasabi ko sa inyo kanina, sinishare ko na tinatanong ako ng ate ko, saan ka ba mas kinakabahan? Sa pagpalit po ng posisyon sa konsilyo o sa trabaho mo? Sabi ko, sa konsilyo, bakit po? May pananagutan din po sa inyong lahat. At banal na Espiritu at Panginoon lang po ang makakasama ko para i-lead po ako sa kung ano man ang gusto niyo dito sa iglesia na to, para pagtutulungan po natin bawat isa. Bakit po hindi ako kinakabahan sa mga team members na sinusuportahan namin? Pare-pares lang po kami sumisweldo. Sumisweldo namin mawawala yan. Pero po ang pananagutan ko sa kapwa ko na makamit nila rin ang buhay na walang hanggan. Hindi po dapat natatapos dito sa mundo na ating ginagalawan ng ating misyon. Dapat yung misyon natin makakapag-benefit, malilid tulad ng ginagawa ng Espiritu Santo, malilid ang bawat isa na makakamit o makakasama natin sila sa kaharian ng Panginoon. At kahit bata, tulad yan yung nangyari ngayon, sila ang sumama kay Elder Flory. Kasi, sabi ko nga po ang Panginoon talaga, magpupunla at magpupunla yan sa pananampalataya mo.
Pero ang sabi niya, magpakatatag ka. Kasi hindi porket sumama ka dyan, hindi ka porket sumunod sa akin, magiging prente ka. Ibibigay ko ang banal na Espiritu Santo sa iyo. Bakit? Kasi mas the more na challenge ang haharapin mo. Hindi ko pwedeng sabihin na sumunod ka sa akin, Ana, hindi mo mararamdaman niya ang mga operasyon na yan. Hindi. Gagamitin ko yung operasyon na yan para mas lalo kang lumapit sa akin. Lord, hindi sasakit yung ulo mo, hindi ka mahihilo dyan. Ginawa ko yan sa'yo para malaman mo, ma-remind mo na kailangan mo ingatan ng katawan mo at manalangin ka sa akin ng kalakasan. Kaya po, sa isang Kristiyano, lahat po tayo pantay-pantay. Inaasar nga ako ng siya, Madam Chair. Sa totoo lang, Pastor, ayoko po talagang tinatawag noon. Kinontra ko sila. Tawagin nyo na lang ako, sister, mas gugustuhin ko pa. Kasi po sa amin sa trabaho, hindi po kami sanay sa title mo. Director ka, VP ka, tatawagin ka namin pangalan. Kaya po dito, parang sininang kayo dati tinurit ko, no, tawagin Madam Che, tawagin mo na lang akong anak, mas okay pa. Bakit po? Gusto ko, mas nare-remind ako ng humility, ng kababaang loob. Mas nare-remind ako na itong kaharap ko, bata man yan o matanda, pantay kami yan sa mata ng Panginoon. Pantay kami yan sa kailangan namin gawing misyon. Kasi hindi ko po rin yan kaya. Kung alam niyo lang po yung iyak ko kay Pastor Henry na pastor ako yung nanalo, kakayanin ko ba? Hindi ko kakayanin yan, bahala na si Lord sa akin. Kasi po marami po akong plano talaga sa buhay ko. Hindi talaga natutuloy-tuloy. Kasi gusto niya mag-stay dito. At yun ang leading ng Espiritu Santo. At ang leading na yan, nagpapatunay yan at isusustain tayo yan kung paano natin tatanggapin ang mga plano ng Panginoon sa ating buhay kahit hindi niya binigay yung kagustuhan natin. Sabi ko, pambira ka naman. Australia, Germany. Ayan pipirma na ako, plane ticket, pinalalo mo akong council chair. Lilipad na lang ako. Alam po ni Ate Chaya, sabi ko nga, kung tutuloy ka ng Euro, ko na lang, kung gusto mo, mag-side trip ka ng Germany, uusap na kami. Hindi natuloy. Bakit din po? Yung director namin na isa na magpipirma dapat na biglang nag-resign Ngayon po sama pala natin siya sa panalangin o operahan siya sa puso. So hindi siya pipirmahan. Pumunta na lang yung dito. Kaya yun po yung paano natin tatanggapin. Yung mga panalangin natin na sinabi ni Lord na anak, wag muna. Anak, dito ka. Yun po ang leading ng Espiritu Santo. Kaya po sa bandang huli, di ba sinabi niya dito, kapag tinanggap mo ang Ama, tinatanggap mo ako, at kapag tinanggap mo ako, tatanggapin ka po ng Espiritu Santo. Kaya po ngayong gabi, sana po, ma-remind tayo sa bawat isa. Sa tulong po ng banal na Espiritu Santo, ilid po natin yung mga kapwa natin. Higit sa lahat po, hindi lang po sa paglilid sa ating Panginoon, ilid po natin sila na may pusong busila. Ilid po natin sila na may pusong mapagkumbaba. Ilid po natin ang bawat isa na may pusong Kristiyano. Yung makikita po nila na itong taong to pinupuspos to ng banal na Espiritu Santo talaga. Pinupuspos to ng ating Panginoon. Kita sa kanyang mga kilos, hindi lang sa loob ng simbahan, maging sa labas ng simbahan. Hindi mo naman po kailangan i-broadcast yan Pastor ako, miyembro ako ng konsilyo,
nagka-choir ako, nagsa-Sunday school ako, nagsisimba ako gabi-gabi. Hindi po. Dahil ang tunay na Kristiyano, papatutulungan ka ng Espiritu Santo na makita ng mga tao kung anong klaseng pamumuhay meron ka. At last po, bago tayo magtapos, ito po ay ang pagpapakita at pagtulong how we will glorify the Lord. Yun po ang sinabi. Hindi ko po sinabi pero ipinakita dito na paparangalan natin ang ating Panginoon. At sa hirap po talaga ng buhay ngayon, talagang minsan nakaka-overwhelming eh. Parang, paano mo ba tutulungan itong kapwa mo na ito na ikaw din naghihikahos ka? Di ba po? Minsan nga nung pag kami magkakaibigan, ano ba ito, ganun na lang kami talaga. Tapos nasa likod kami nung nagsisermon si Brother Jesse. Naawa ko sa dalawa, kay Ate Cha sa kay Ate Cha. Tinataktak na nila yung ink. Baka may lumabas pa. Kasi nga nandun kami na ayaw na namin mag-request dahil nga ang mahal ng ink. Baka may umano pa, may lumabas pa. So, kapag tayo po ay may malasakit, pusong malasakit sa kapwa natin, yung dalahin niya mararamdaman natin eh. Nasa parehas tayong pahina. At ang dapat lang natin gawin, magsuportahan. Kaya po sana sa pag-celebrate natin at pagpapaalala ng Pentecost, kung paano ibinigay ng ating Panginoong Jesus ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, maramdaman po nawa ng ating kapwa sa ating buhay ito. Kasi, sabi ko nga, ang hirap lalo na mas mahirap kung lingkod ka ng simbahan. Mas maraming masisita sa'yo. Kasi sa trabaho mo o sa pangkaraniwang pamumuhay mo, susubukin ka dyan eh. What more pa pag nakita nila at nalaman nila na simba-simba pa yan. Hindi ka makakaligtas sa pamilya mo. Diyan po sa amin, kaya po kami umalis dyan. Hindi po ng pantatarantado sa amin. Sorry po sa word pantatarantado ng pamilya na ayoko na nga po sanang tawagin kamag-anak eh. Alam din namin yan, ang kotse po namin, tutusukan ng tornilyo. Ang ate ko, babiyahe sa EDSA. Sorry po, sinishare ko ngayon talagang masama ang loob ko. Ang ate ko, tatakbo sa EDSA, puputukan ng gulong. Kasi hota na may maagrabyado siyang tao basta makaganti siya. Kamag-anak po namin yan ha. Bakit po? Gusto nila pumesto dyan. Hindi sila makapwesto kasi ang unang apo, nanay ko. At yung pinapalit na ng ate ko, lupa pa ng lolo ko. Hindi naman niya sakop yun eh. Kabutihan na nga po ng nanay ko eh. Pinatira sila. Pamilya nila. Kung tutuusin, nag-asawa na yung nanay niya ng iba. Wala na dapat dyan. Alam ng mami yan. Minsan babiyahe kami ng ate ko pa office. Pastor, maniwala ka, basag na laruan, nakaganon sa pinaka-interior ng gulong. May cover po yun. At nakikita po namin sa CCTV. Alam mo, sabi na lang namin ng ate ko, sabi sa Bible, na kay Lord ang lahat ng laro. Kaya po, ang hirap pong makipagkapwa-tao. Ang hirap po talaga. Kaya dapat po, hilingin natin ang ating banal na Espiritu Santo para maging gabay natin sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw. At nawa po sa ating pagtatapos ay puspusin tayo ng banal na Espiritu Santo. I-claim natin
ano man po ang ating mga bitbitin, alalahanin, pang personal, pang pamilya, pang komunidad, pang simbahan, itaas natin sa Kanya. Kasi andyan naman po ang banal na Espiritu Santo, ililid niya tayo sa katotohanan na kanais-nais ng ating Panginoon. Ito lamang po, salamat po at sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ay, may dala ko na sa ating prayer request. Sige po, may mga prayer request po tayong natanggap sa group chat natin. Meron po kay Elder Becca, safety ng family, good health, ang ating church anniversary, ang mga miyembro na may sakit. Si Ate Chatin po ay ang ating church anniversary, kagalingan sa mga may sakit. At si Elder Grace po, ito yung sa McDonald's. Ayan, may mga idadagdag po ba tayo? Sama po natin si Tita Ana sa yung kanyang operasyon, provision. Sila Ate Mayla at Joy, sila pauwi na papunta ng Bicol. Sabi nga niya na kanina na hindi sila pakakapin ng Anniversary. Kasi meron din sila kasi sa tito. May bagat sa family galing. Ayan po. Nagbabiyahe na sila. Sama din po na natin si Laya, birthday bukas. At Happy Independence Day po pala. Sa atin Jenna, Linden, Jenna. Marami po silang June eh. Sunod-sunod dyan sila. Sa Friday po, no? Friday. Tapos si Tita Vivian sa 16 o 17 pastor. Sa tulad din ako. 16 na ata siya or 17. Bukas. Yan pa po Saan ako pero? Independence Day Sa isang araw. Si Ate Rosie, sama na rin ang Oo. alaman nyo. Kaibigan ko po na may advance cancer. Neneng Celebrate. Neneng Solitario. Sino pa po? Si Elder Joey, sama po natin. At ang ating land title po, natin. Kasi mas mabuti pong iproseso na may pera na. Kasi pag pinail po natin yan, 30 days lang po yung araw na meron tayo para mabayaran. So mas maigi na naka-prepare na po yung pera. At isama po din po natin ang anniversary at yung panahon, pastor. Kasi may LPA tayo, 3 season na eh. Habagat na. Sana bigyan tayo ng maayos na magandang panahon. At ano pa po ba? Sama din po natin yung namin, VP namin. Automatic na po yung resignation niya kahapon. Kilala yun ni Pastor Josh kasi si Pastor yung last na sa kanya interview nung pumasok siya kay Delos. May message ko nga para mapag-pray. Si Ate Ruth. Kasi bigla daw po operahan sa puso. Sama na lang po natin. Kaya po yan, yung mga tayo, nagkakaedad, yung pag-iingat sa kinakain din. At ayun po, meron pa ba? Itong mga bata, may kayo? Gusto kayo ipag-pray? Sige po. Abi po ito. 92.
wawakasan po ni Pastor Henry ang ating mga panalangin. Tayo po ay lumapit sa presensya ng ating Panginoon at hingin po natin ang presensya ng ating Banal na Espiritu Santo. Magdakila ka, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami po muli ay nagkasama-sama, nagkakapignisi, Panginoon, sa panalangin at pagbubulay ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa iyong regalo ng buhay, regalo ng Espiritu Santo ng katotohanan na nagpapaalala sa amin ng iyong kabutihan, ng iyong grasya at awa. Panginoon, patawarin mo po kami kung sa bilang isang tao, kami nagkukulang, kami hindi nakakaabot sa mga pamumuhay na kinakailangan namin sa iyong harapan. Kaya po, ganun din, Panginoon, ang iyong tulong, ang lagi naming nais sa aming buhay. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na may karangalan, ang aming kapatid na Elder Flory, Elder Joey, ang aming kapatid na Ana, at ang aming mga kapatiran, Panginoon, na kumakaharap sa hamon ng pangkalusugan. Kasama na po ang inyong lingkod. Lord, we believe in your miracle. We believe that you can move mountains, Lord. We believe, Panginoon, that you have the healing hands, Panginoon. You will renew our strength.
You will renew our mind, Panginoon. Kung kami po ay nababalisa sa aming mga alalahanin, bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming puso at isipan, Panginoon. Upang patuloy kami makapag-isip ng tama at makasunod sa iyong mga layunin at misyon dito sa mundong ibabaw. Lord, we are praying for the provision, Panginoon, sa nalalapit na operasyon ng aming kapatid na anak. Panginoon, hawakan mo ang iyong lingkod na ito. Tulungan mo ang kanyang pamilya. Alam po namin, Panginoon, ikaw magbibigay ng mga doktor, pangangailangan, mga gamot, Panginoon. Ano man pong pain ang kanyang nararamdaman, Lord, we speak healing and comfort, Panginoon. Lord, we are also praying sa aming mga kapatid na nawalan ng mahal sa buhay. Ang Desacola family, ang Pardo family, Panginoon, at ang mga kapwa namin, kapatid namin na patuloy na nagluluksa o nasa kalagitnaan ng kanilang grieving season, Panginoon. Hindi lamang po, Panginoon, sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, kundi po, Panginoon, sa mga grieving na kanilang mga binibit-bit. Tulungan mo kami, Panginoon, na may mga dalahin sa aming mga puso't isipan. At kung kami man po, Panginoon, ang naging dahilan ng sama ng loob sa aming kapwa, patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, we are praying for our brothers and sisters na nagsiselebrate ng birthday, ng kaarawan nila. Salamat po sa buhay ng mga kapatid namin na ito at sa pag-alaala namin ng aming kalayaan bukas. Amin pong pinagpapasalamat din sa iyo ang buhay ng aming kapatid na Laya. At sa Biyernes po ang aming kapatid na si Sister Marisa Dasi. Lord, ikaw ang nakakaalam ng kanilang puso't isipan. Patuloy mo po silang biyayaan ng kagandahan ng kalusugan, Panginoon. Lord, we are praying sa aming iglesia. Salamat po sa 81 years, Panginoon, ng iyong katapatan sa amin. Bagaman kami ay may mga pagkukulang bilang mga miyembro, patawarin mo po kami. Lord, itinataas namin sa iyo ang aming Pastor Henry. Bigyan mo siya ng kalakasan ng loob. Kung may mga panahon po na siya ay nanghihina, nagda-doubt, kailangan niya po na ma-renew ang kanyang mga kalakasan, Panginoon. Gabayan mo po siya. Lord, patuloy po siyang puspusin ng inyong banal na Espiritu, na patuloy niya pong mapangunahan, Panginoon, ang paglilingkod ng aming iglesia dito sa Pasay. Ganon din, Panginoon, ang mga susunod na magiging kasangkap ng bagong konsilyo. Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng pusong mapagkumbaba, pusong may malasakit sa kapwa, puso may buong-buo na pananampalataya, upang patuloy namin, Panginoon, na may pamahagi sa aming mga miyembro, maipakita sa labas ng aming iglesia ang misyon ng kaligtasan na ninanais po namin na makamit din ng bawat isa. Lord, salamat po sa mga taong ginagamit po ninyo, Panginoon, na patuloy pong tumutulong sa amin pang-pinansyal na ikinakaharap ng aming iglesia. Lord, continue to send the instrument to us, Panginoon, na makakatulong para po palaguin o pagandahin pa po o sa ikakaayos ng aming iglesia. Alam po namin, Panginoon, na hindi ka po natukulang sa mga pangangailangan ng iyong iglesia. Bubuksan mo po, Panginoon, ang kalangitan at ibubuhos po, Panginoon, ang provisyon na nararapat, Panginoon, sa aming pangangailangan. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-celebrate
ng month-long anniversary, sa aming worship through music sa Sunday, sa mga aming guest speakers, salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang kagandahan ng panahon, ang aming dinadalangin sa iyo. At nawa, Panginoon, ang mensahe ng buhay. Sabi nga po ng amin tema ngayon, rebuilding with hope, with new heaven and earth, Panginoon. Tulungan mo kaming maibahagi ang pag-asang ito, Panginoon, na sa kaguluhan ng aming mundo, maipakita namin ang bagong mundo, Panginoon, na kasama ka. Lord, we are praying for those who seeking injustice. Sa mga naghahanap po ng hustisya, ang aming ministeryo sa Pasay City Youth Home, maging ang mga kapatid namin mga naagrabyado at napagsamantalahan ng batas. Lord, ikaw po ang aming Panginoon na may hustisya. Ikaw ang aming Panginoon na may nasa katwiran at katotohanan. Alam po namin, Panginoon, na ang mga nakasulat sa aming buhay ay ikaw po ang may nakakaalam. Muli, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, pinagpapasalamat namin ito sa iyo, Lord. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin na nandito ngayon. Pastor Henry, si Nini, si Mami Sandra, si Brother Tom, si Brother Peter, si Elder Flory, si Sister Anna, si Elder Becca, si Elder Grace, si Pedra, maging si Princess ang inyong lingkod. Lord, nakuban po kami ng iyong Espiritu Santo ng patnumay, Panginoon, sa aming pag-uwi. At lahat ng ito, Panginoon, ay idinadalangin namin sa iyo na may pagpapasalamat at pagpupuri sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. O aming Diyos, sa inyo pong narinig ang aming mga pagsama at mga panalangin mula ito sa kaibuturan ng aming puso, Panginoon. Mga pasasalamat, kahilingan, ang aming mga pagtatalaga ng buhay alang-alang sa inyo. Tinataas po namin sa inyong lahat, O Diyos, ang lahat ng ito. Malaki ang pagtitiwala na kami yung ingatan, gagabayan, sasamahan, igagawa ng aming mga pangangailangan, O Diyos. Turuan niyo po kami na maging matyaga sa tuwina. Tugdin at gawin ang nararapat para sa buhay ng inyong iglesia, maging sa aming pamilya, sa aming mga sarili, sa aming bayan, Panginoon, na kumakaharap din sa krisis sa mga oras na ito. Dala ng iba't ibang mga suliranin at usapin namin nilang kaharap. Ganding Panginoon, ang inyong pangako na kailanman na hindi nyo kami pababayaan at iiwanan. At ito ang aming pinangahawakan, Panginoon, sa mga oras na ito. Sapagat kayo ay Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kayo Diyos na mabuti, kayo Diyos ng pag-ibig, at Diyos na nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na mawala sa aming buhay ang aming pagpapatotoo. Sa mga panahon na kami ay pansamantalang nawalay sa inyong paningin, Panginoon, patawarin niyo po kami. Tinihiling namin, Panginoon, ang inyong pangungunan at pag-abay sa amin at muling mangusap ang inyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang paghihiwalay, Panginoon, at tanggapin namin ang pag-asa, ang katatagan, at ang pag-ibig na bunga ng inyong pagkasi sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, ang aming Diyos. Ito po ang aming pagsama at panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.
batid. Ang tanging nalay ko, tuwa ay